Nababagalan kayo sa nangyayari. Hindi lang nababagalan, pinalalabas niya siya pang hero. Hindi. May maglalabas na yan noon eh. Matatrace natin lahat yan. So, sinadya. Yung, maya naman kayo. Alam niya, hindi na ako sa kanya. Bisigan lahat. Eh, kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang ano? Parang tuliro na eh. Parang tuliro na. Binibintangan lang na yun. Kaya, kung walang kalabintangan, sinabi niya, because of the typhoon, climate change, kulang nilang, nakulong kayo lahat, kulang na lang niyang sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Pero yun na siya sabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi daw nila yung napapaya ang Pilipinas? How do you feel about that? Nakakaya at dahiyan ako. Nakita naman natin lahat. Pagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump. Binigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon at doon, pwera siya. Nagpunta rin sa US. Binigyan lahat ng lalaki. Siya, 1%. Yun daw At yun. tinamin pa tayo. Yun yata yung dahilan kung bakit yung mga nalindol na baha, bigyan daw sila ng 5,000 as a recovery sa mga pamilyang nawala ng bahay. Hindi yun eh. Dahil yung sistema na nangyayari sa ating bansa, hindi mawawala ang corruption hanggang di nawawala ang mga mastermind. If you had a chance to fix the corruption, ano yung unang-una mong gagawin? Paano maayos ang corruption sa Pilipinas na sinabi walang pag-asa? Kasuhan, ikulong yung mga mastermind. Angkulan. Unahin mo taas. Hindi yung bibintang mo sa iba. Hindi mo bibintang sa iba. Ngayon, sinasabi niya, ganito na gawin natin, ganito na natin. Wala na mga pagnama. Kung yun ang sinabi yung pag-upo niya, mahusay ang ating bansa. Bagsak na lahat. Lahat ng ekonomiya natin, bagsak na lahat. At sino may kasalanan niya? He is the commander-in-chief. It is his command responsibility kung ano mangyari sa ating bansa. So, naniniwala po ba kayo na they invested on trolls in that years ago para ma-build yung credibility nila? Ngayon, hanggang ngayon, bumabalik sa kanila yung mga trolls na ginagamit. Yung trolls, ang kalaban ko yung trolls. Kalaban mo? Ang mga trolls, mga attack ko yan. Pag makaamoy, lalo ngayon, mahal. Makaamoy ang flood control, talagang matang-tao na banay. So, yung mga kumakalat ng troll, manong hindi sa inyo yan? Kalaban ko eh. Ako hindi na malatan eh. Pero naintindihan natin yan. No amount of trolls can stop me. Ayun. Sabi nga eh, nasa iyo na lahat. Ang ganda ng buhay mo. Bakit hindi lang kayo magpahinga? Bakit nga ba? Hindi ko matiis ang ating kababayan na nagdurusa, umiiyak na ng dugo at lahat. Papasyal ako, makikinabang, all time, nakikita ko ang nangyayari sa ating bansa. I'd rather die in our country than growing up in our country. Kasi marami nagtatanong sa dami ng corruption issues, ngayon ka lang talaga lumabas, lumutang, nagsalita ng ganito ka-bold. Tinatanong nila ang agenda mo. Bakit? Are you running for president? Ang agenda ko, niloloko tayo eh. So you're not running for president? No. Kasi sinagot na po, hindi ka po natatakbo. Niloloko lang yung presidente. At ako tatakbo eh, nakakatulong naman ako na hindi natatakbo. Meron dating isang programa na tinawag ng Oplan Bag on the Go. It is the government watch for destabilization. Kulang yan. May kulang. May kulang, ano po kulang? Minention lahat, destabilization, Romeo Pois, Orly de Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macala, Ay, kung bang basahin ganyan sa isa? Okay, Romeo Pois, Orly de Ay, Leon. naman lang, sabi dyan, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yes. Yan yung tinawag dating Oplan Bag on the Go.
Ngayon ko lang darating ko eh. Kaya ito, hindi totoo ito, panakot lang nila at kulang. At teka, isa-isahin ko, tagtagyan ko lang. Yeah. Romeo Pokis, Orly De Leon, Benjamin Mangalo, Johnny Macanas, Gerald Bantaki, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Vetran, Kapitan David Agado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Sor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk, and possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Colong Duterte, Chavit Singson. Sino kulang? As far as destabilization is concerned, itong sinasabi nila, may kulang na isang tao ito. Alam niyo kung sino? Sino po? President Marcos. Destabilization eh. Nagkakagulo natin bansa dahil sa kanya eh. Di ba? Kulang to. Kaya ito, kalukuhan ito, palakot nila sa tao. At inulit lang ni Ramon Tulfo ang sinabi yung bayaran na fraud, yung bayaran na atakyo. Siya nagsalita muna nito eh. Tapos pinopya ni Tulfo, I don't know his purpose. Yun. Yan nga, kulang. Kasama. Baka imposible kami dahil hindi ko kilala. 5 lang kilala ko nito. Robert Bokis, Benjamin Magalong, nakikita lang kami minsan o dalawa sa mga okasyon. Ferdinand Topacio, minsan lang. Vic Rodriguez, hindi ko na nakita mula nung umpisa nung pagtanggal sa kanya. Hindi pa si Robo, yan lang. Mike Defensor, nung huling tumakbong ngayon sa when we were with BBM sa kanya sa Penn City, Mike Defensor, 2022. Yun lang, wala na, hindi ka nakita. Ito, Vice President Sara, hindi ko lang nakikita. Financer. So, isa ka sa financer ko na naman. Kung Duterte, hindi ko pinakita pa eh. Pero kung sakali, willing ka rin mag-finance. Kung sakali may mga programa para maiayos ang bansa. Kung maiayos ang bansa, may mga programa. Katulad doon ng rally na darating. May rally po darating na nagsama-sama mga denomination ng Iglesia ni Cristo, ng JIL, ng Kingdom, at saka mga retired police and AFP. Magsasama-sama daw sa Malacanang, Cuneta, lahat po ng mga puntos doon at baka magkaroon daw po ng possible entry sa Malacanang pagka nagkagulo. Simple. Ano pong opinion nyo doon? Dahil galit na taong bayan. Simple yun. Kung sakaling mababa naman si Pangulong Marcos, ano pong sa tingin niyo? Sino ang iniisip niyo na dapat pumalit sa kanya, tumuloy ng pagpapatakbo ng bansa natin? Pero po ba kayo napupusuan? Wala akong alam na papalit dahil sa laki ang ating problema. Ang suggestion ko lang, kung bababa si BBM, which is honorable Sid, huwag na niyang antayin, galit ng tao, huwag niyang antayin, magalit pa uli mga tao, baka mapalis siya, magaya tatay niya, mas masahol pa. So, I will suggest again, more honorable kung mag-exit na siya, huwag na niyang bulayan ng mga taong bayan, lalo lang magagalit ang taong bayan sa ginagawa niya, pampupula. Binibintangan niya lahat. Nung dumating sa pinsan niya, Mr. President, last night, si Speaker Romualdez. Biglang nautal. Maybe, the Senate, I don't know. Okay, maraming Biglang kinabahan. Bakit hindi na sinagot? Na gusto. Yun. I don't know. Kumukuha niyo man ito yun. Ilang beses pinunod yun. Parang kumukuha man niyo. Nakinig lang ako mga gabi. Hindi na makalimutan, kagabi lang.
binanggit si Speaker Romualdez, biglang, Senate, maybe, they'll make it siya. I don't know. So kung wala ka nakikita na pwedeng pumalit kay President Marcos ngayon para ituloy, ang sinasuggest mo, Supreme Court. Yun lang pinaniniwalaan ko ngayon, Supreme Court. And mag-usap ang military, Supreme Court, religious organization, kung anong klase ng gobyerno papatakbo. Yan, magka-election tayo. Anong opinion niyo sa ombudsman sa mga nangyayari ganito? Ano ba akala mo? Sino nag-apoy? Hindi pa nga umuupo eh. Babalikan ko yung mga lugar. Hindi, ang ombudsman should be neutral. Walang hirapan nila. So hindi ka naniniwala ng neutral yan? Naniniwala ka ba? Siyempre. Kaya, so ngayon, anong solusyon ang pwedeng hanapin ngayon pagdating sa problema ngayon? Ayon sa experience mo? Well, it's better for the president to resign. Wala na po mangyari. Wala na po kayong lusok dito. Ang taong bayan, punong-puno na, at hindi na po mabula ang taong bayan. Yung president yung kagabi, walang maniniwala. Kaya nagbugas lang kayo ng kamay. Binintakan nyo lahat. Tapos na, kaligayahan nyo. Makukulong kayo lahat. Parang tapos na kayo. Kami hindi. Kami lang magpapasko. Kami lang ang maligaya. Wala na kayo. Katapos na lahat. Wala akong naniniwala dyan. So, linawin ko lang, Manong. Ang suggestion mo, mag-step down as the president para walang gulo. More honorable. Huwag niyang antayin na sobra ng galit ng tao. Ano ba pwede mangyari pag umabot yung sobrang galit niya? Well, nobody can tell, pero Marami po nalilito, Manong. I just wanna get your opinion. Si Sir Browner nagsalita regarding the AFP's position kung sakaling magkaroon ng anumang mga events. So ngayon may takot ng mga mamamayan ngayon na there will be another martial law. Sa tingin nyo, magkakaroon tayo ng martial law again? depende kung sino mag-declare. Kung si Presidente mag-declare, eh baka magaya siya sa Korea, nag-declare martial law, tanggal kagad. Puro mali-mali na, nalilito na sila. Magpa-participate po ba kayo sa darating na rally niya? Ang magsasalita rin, sasabihin ko lang mga kapag-orasyon, pero hindi ako mag-instigate ng sinasabi nila ng stabilization ng gobyerno or revolutionary government, hindi ko sasabihin niya. It will be a peaceful rally. Pero totoong peaceful rally, at sabihin natin ang mga totoo, yun sinasabi ko ngayon, totoo lang yun. At tukuyin nila para maniwala ng tao, saan na napunta yung nanakaw na pera? Saan na napunta yung mga mastermind? Ibibintang niya sa mga congressman, ibibintang niya sa mga senador, patatanggap pa daw senador. Kasalanan lang dyan, kasalanan lang dyan. Halos ibintang na lahat. Pati bagyo, binibintang na eh. Pati climate change. Ano pa bang pruweba ang hinihintay nila? Yan tinatanong ng marami. Pinakitaan na ng pera, may umamin na. Kung, yung mga gusto mag-witness, sinukulong eh. Nawawala po.